Mga kababayan, sa wakas ay narito na ang napakahalaga at malaking balitang matagal na nating inaabangan para sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan. Ito na ang mga pambihirang barkong pandigma o destroyer na galing mismo sa bansang Japan. At hindi lamang mga barko ang kanilang ibibigay, kundi kasama na rin ang paglilipat ng mga sasakyang panghimpapawid na malaking tulong din sa ating mga operasyon. Ngunit bago pa tayo tumuloy at palalimin ang pagtalakay sa napakagandang balitang ito, nais ko munang humingi ng kaunting tulong mula sa inyong lahat. Please paki-like muna ang video at mag-subscribe or mag-follow. Maraming salamat po sa inyong suporta. Malapit na talagang madagdagan at lumakas pa lalo ang puwersa ng ating hukbong pandagat o Philippine Navy. Ito ay matapos na ganapin at tapusin na ng Pilipinas at ng bansang Hapon ang mataas na antas ng kasunduan at balangkas ng pakikipagtulungan. Layunin nito na mapabilis at maging maayos ang paglilipat ng 6 na unit ng mga barkong pandigma na kabilang sa uring Abukuma-class destroyer escort. Ito ay mga barkong kilala sa kanilang katatagan at kakayahang magpatrolya at magtanggol sa karagatan. Ang ganda pa rito, mga kababayan, ay nasa kamay na ng ating pamahalaan at ng hukbong pandagat ang desisyon kung kukunin ba natin ang lahat ng 6 na barkong ito. At ang pinakakagiliw-giliw at napakagandang bahagi ng kasunduang ito ay ang katotohanang libre o walang bayad ang paglilipat ng mga nasabing barko sa atin. Hindi na natin kailangang maglabas ng malaking halaga mula sa kaban ng bayan para lang magkaroon ng karagdagang makabagong kagamitan pandigma. Ang opisyal na pag-aayos at formalisasyon ng kasunduang ito ay naganap noong dumating dito sa ating bansa ang Japanese Defense Minister ng Japan na si Shinjiro Koizumi. Ito ay patunay lamang kung gaano kahalaga at katibay ang ugnayang panlaban ng ating dalawang bansa. Dahil dito, masasabi nating tiyak at sigurado na ang paglilipat ng mga barkong ito. Gayunpaman, nais ko ring linawin sa inyo na hindi pa natin matatanggap ang mga barkong ito ngayong taon. Ang dahilan ay dahil kasalukuyan pang ginagamit at nasa serbisyo pa ang mga ito sa hukbong pandagat ng Japan. Ayon sa napagkasunduang schedule, ang paglilipat ay inaasahang magaganap sa taong 2027. Sa panahong ito, opisyal nang magre-retiro o aalisin na ng Hapon ang mga barkong ito sa kanilang serbisyo, at doon pa lamang ito ganap na ibibigay at ililipat sa pangangalaga at paggamit ng ating bansa. Mayroon din tayong dapat linawin tungkol sa mga kagamitan at sandata na nakakabit sa mga barkong ito. Ayon sa mga ulat at detalyeng nakalap, may ilang kagamitan at sandata na tatanggalin bago pa man ito ibigay sa atin. Kabilang dito ang kanilang mga Harpoon anti-ship missile, ang ASROC anti-submarine rocket launcher, at ang kanilang close-in weapon system na Phalanx. Ang mga nabanggit na kagamitan ay kabilang sa tinuturing na mga defensive weapons, kaya naman alinsunod sa mga patakaran ng Japan, kailangan muna itong alisin. Bukod pa rito, dahil ang ilan sa mga ito ay gawang Amerika, kailangan pa ng espesyal na pahintulot bago ito mailipat sa ibang bansa. Ngunit huwag po tayong malungkot o manghinayang, mga kababayan. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto at pagsusuri, hindi naman talaga kalakihan ang kawalan kung matanggal man ang mga ito. Ang Harpoon missile na nakakabit sa mga barkong ito ay lumang bersyon na, at maikli lamang ang range na may layo na 150 kilometers. Ang labanan ngayon palayuan na kaya hindi na masyado epektibo ang may maiiksing range na missile. Ganoon din sa ASROC rocket launcher, ito ay mga lumang bersyon na rin, ang bagong bersyon nito ay naka-vertical launch na. Kaya advantage pa ang pagtanggal nito, dahil nakakatulong pa ito para mapadali ang pagkabit ng mga bagong ipapalit na mga weapons pagdating sa Pilipinas. Ang ipapalit sa kanyang anti-ship missile ang Sea-Star cruise missile na may range na mahigit 200 kilometers, na gawa at binuo ng bansang South Korea. Ito ay mas bago, at mas malayo ang abot kumpara sa lumang Harpoon. Samantala, ang ipapalit naman sa kanyang close-in weapon ay ang Aselsan Gökdeniz, na gawa naman ng bansang Turkey. Ito ay isang makabagong uri ng close-in weapon system na ikinabot sa mga bagong frigates ng Philippine Navy. Kaya masasabing mas lalo pang gaganda at lalakas ang kakayahan ng mga barkong ito kapag dumating na sa ating bansa. Hindi lang iyan, mayroon pang isa napakahalagang hakbang na gagawin ng ating bansa kasama ang Japan. Ito ay ang pagtatayo ng isang pasilidad dito sa Pilipinas na nakalaan para sa maintenance, repair, at overhaul or MRO facility para sa mga barko,
upang mapahaba pa ang kanilang buhay at mapanatili silang lahat na nasa good condition palagi. Kaya naman, mga kababayan, sa darating na taon at mga susunod na panahon, marami pa tayong dapat abangan at asahan para sa modernisasyon at pagpapalakas ng ating hukbong pandagat. Hindi lamang mga barko ang ibibigay at ililipat ng Japan sa atin. Kasama rin sa malawak na kasunduang ito ang paglilipat ng mga sasakyang panghimpapawid. Kung saan ang eroplanong ibibigay nila sa atin ay ang TC-90. Ito ay isang uri ng eroplano na ginagamit para sa pagsasanay ng mga piloto, ngunit epektibo rin itong gamitin sa pagpapatrolya at pagmamatsyag sa malawak nating karagatan. Dati ay nakatanggap na rin tayo ng ganitong uri ng eroplano, at napatunayan na natin na malaki rin ang tulong nito lalo na sa pagpatrolya sa karagatan natin. Dahil marami na namang unit ng ganitong eroplano ang magre-retiro, gusto ulit ng Japan na ililipat ulit sa atin. Kaya malaking tulong ito, lalo na sa pagpatrolya dahil matipid ito compare sa mga fighter jets. Gayunpaman, ang pagtanggap at paggamit natin sa mga karagdagang eroplanong ito ay nakasalalay pa rin sa resulta ng masusing pagsusuri at inspection. Sisiguraduhin munang nasa maayos at magandang kalagayan pa ang mga ito bago ganap na ilipat at gamitin ng ating mga piloto. Lahat ng mga hakbang at tulong na ito mula sa Japan ay talagang napakalaking bagay at ambag sa kaligtasan at seguridad ng ating bansa. Sa panahon ngayon na marami tayong kinakaharap na mga hamon at usapin sa ating karagatan, bawat dagdag na kagamitan at kakayahan ay sadyang napakahalaga. Ito ay patunay na hindi tayo nag-iisa at mayroon tayong mga tunay na kaibigan at kasangga na handang tumulong at umalalay sa ating kagipitan. Kaya samahan ninyo akong abangan ang lahat ng ito hanggang sa ganap na matupad at dumating ang taong 2027. Patuloy tayong umaasa na sa lalong madaling panahon, makikita na nating naglalayag at nagpapatrolya ang mga bagong barkong ito sa ating karagatan, bitbit ang bandila ng Pilipinas at simbolo ng ating lakas at kasarinlan. Iyan lamang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa panunood ng aking video. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang pag-unlad ng ating bayan.